Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga Kapitong Star viewers? Welcome back. Kamusta kayong lahat? I miss you guys. So, ang reading natin ngayon is ito ay paparating na, malapit na at malaki ang magiging impact para sa iyo dito sa mangyari, no? Itong paparating may magbabago situation, no? Alamin natin kung ano ba yung paparating at bakit mabago or may magbabago dito sa sitwasyon mo. So, kamusta kayong lahat mga kapatid? Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa palagiang pagtangkilik nyo dito sa aking The Star Talking Tarot. Again, general reading po ito, collective reading. Kunin nyo lang po kung saan kayo nakaka-resonate. Huwag lang po tayong bitter kung hindi man nyo resonated ang buong reading. Hoping na sa next reading natin ay makuha natin ang inyong energy. Ano? So yeah, before tayo mag-continue sa reading na ito, pause nyo muna yung reading na ito or itong video, mag-meditate ng konti, and think about or ask a question to the universe or sa inyong guides. Sabihin ninyo na, universe, ano po ang paparating sa akin na magkakaroon ng malaking impact or magandang pagbabago para ma-affirm ninyo yung magandang pagbabago sa buhay ninyo, itong paparating. Alright? So, okay, so mag-start na tayo. Spirit Guide Angels. Tungkol saan, pakilakasan na lang po ng volume ha, paalala ko lang mga kapatid, alam ko na iba-iba ang gamit ng gadgets ninyo, paki-bluetooth na lang sa ibang gadgets para mas marinig ninyo, like headphones or speaker. Ano ba yan? Alam nyo talaga itong paparating, nagmamadali na itong paparating, itong inihintay mo. Okay, meron itong silent treatment, nagsa-silent treatment ka, and then ewan ko kung sino itong sina-silent treatment mo, ano, but then, parang hindi makakatiis itong taong ito at kausapin ka siguro, lapitan ka, or i-confront ka. Yan, talpukan kasi yung mga baraha. So, that's how I know. Okay, yan, may mga taong naghihintay ng tulong mo. Or siguro hinihintay itong mga, ito yung nakukuha kong energy mga kapatid ha, so far. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaka-resonate dito. Dahil hindi po ito para sa tao lang, para po ito sa specific person na mararamdaman itong reading na para sa inyo. Alright? So, yeah, itong energy na kukuha ko ngayon, this could be you na may mga tao naghihintay ng suporta. Lalong-lalong na't katapusan, no? So, this reading is taken end of the month. So, siguro may mga sahuran na or na naghintay sa sahod and alam mo na marami kang susuportahan, mga bayarin, and siguro may mga pinag-utangan din. But whatever it is, itong hinintay mo ay darating naman. Mababayaran mo rin on time itong mga pinapangakuan mo. Okay? So meron naman dito na I don't know, like a conversation towards your loved one. There will be like a balanced communication, good communication, pagtutulungan, a family member and a lover, relationship partner. Okay. Meron naman dito yung talagang naghihintay financially. Alright. Or siguro naghihintay ka ng communication from specific person, ang taong iniisip mo ngayon. Whatever it is, it could be related sa finances or I don't know, somehow ay hindi nagre-respond. Siguro ikaw tong ano ba yan, not receiving any message, ni ha, wala kang natatanggap na mensahe tungkol sa taong ito. Kaya recently, ikaw itong naghihintay sa taong iniisip mo ngayon, no, na mag-message sa'yo or mag-reach out. Okay, pahabol muna natin to. Mag-reach out ba itong tao sa inyong, itong taong iniisip mo? Mag-reach out pa siya? Okay. Yes. Magre-reach out itong taong ito. Kung ikaw itong may sadya tungkol sa pera, this person is, if this is about money, security, high status, or this, you could be dealing with a person that's stable, no? Is emotionally stable, financially stable. Like again, kung ano itong hinintay mo sa taong ito, magre-respond siya. And when this person, kung ano man itong sitwasyon ninyo, mag-reach out, magkaroon kayo ng communication ng taong ito dahil stable siya, no? Walang problema, happy-go-lucky, or okay yung sitwasyon niya ngayon. Or sa mood niya, maganda yung mood niya. So mag-reach out siya whenever you ask or
tutulong siya sa'yo. It could be related sa finances. Yes, magbigay siya ng tulong sa'yo. But wag lang mag-expect ng pautangin ka or bigyan ka ng malaking halaga, no? Basta again, itong taong ito ay bibigyan ka ng assistance or siyang makakatulong sa'yo. Whatever you ask or whatever you have been thinking about this person, yes, mag-reach out siya. Pagka yung mood niya ay okay, stable, no? And sa finances. Alright? So, yeah. Okay. And kung ikaw ito nagdadalawang isip na kausapin itong taong ito, feel free to reach out. Pagka siguro nag-reach out ka na, naghihintay ka lang sa taong ito, magre-respond naman siya. Matagal siguro or natatagalan, but then pagka nagkaroon lang siguro yung you could be dealing with a person na parang may tupak din, ano, weather lang, magpaparamdam hindi yung iba dito, very specific here. So yeah, but then again, magre-reach out siya no matter how long the respond, no, it takes time. It's up to you kung willing kang maghintay. But then darating ang panahon, magre-reach out itong taong iniisip mo. Kahit may mga struggle, nag-away man kayo, may mga pagkakaintindihan, yes, magre-reach out pa rin itong taong ito. A family member, friend, relationship, a coworker, or could be sa trabaho related, ano. Yes, magkakaroon ka ng response from this person. Alright, so move on na tayo. This is very specific, ano. Dahil mahal ko kayo, gusto ko po kayo na magkaroon ng sagot whatever bothers you lately. So, alamin natin kung tungkol saan itong darating, no, sa buhay mo na siya magbabago. Alright, Spirit Guardians, tungkol saan itong darating na siya magbabago sa ating mga collective soon. Itong paparating. Okay, anxiety. Alright. The Hierophant. Okay. This could be related sa inyong trauma. Alright. This could be like baka may biglaang hindi pagkakaintindihan related sa relationship, marriage. I'm hearing also contract. Yes. Bakit magbabago ito? Ano magbabago ito? If it's about, something about na pinapangakuan mo, like again guys, kasi meron itong past, meron naman itong present and future. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasalita. Kasi meron itong nangyayari na. Kasi nakukuha ko nito, this could change you. No? Na dahil sa nangyari itong pinangakuan ninyo, as example, ano, pinangakuan mo itong taong ito na ng trabaho, or ikaw itong pinangakuan ng trabaho. I'm sorry guys ha. Example, ikaw itong pinangakuan ng trabaho, and yes, nag-sign contract ka, and sa kontratang iyon, nangako ka, or something about na 2 years contract. So, of course, that's a promise, no? Nag-promise ka na mag-stick ka dyan sa trabaho iyan. Kaya lang, somehow, I don't know, nagkaroon ka ng emotional imbalance, and hindi mo siguro nagampanan yung promise mo, or siguro nag-quit ka, and somehow ay nagkaroon ka ng anxiety, takot. Meron sigurong gumugulo sa isipan mo lately, related sa iyong pinapangakuan. Kung ano man ito, ikaw lang nakakaalam. Siguro nagsisisi ka dahil nangako ka or nag-sign contract ka dito sa pinangakuan mo. And that changed you. Bakit ba nagbago ka dito? Spirit Guardians, bakit nagbago si collective dito sa pinangakuan niya? Okay. Anong dahilan? Okay. Depression. Siguro nagkaroon ka ng mga depression, imbalance, emotionally imbalance, or health issues. Yeah, hopelessness, again, addiction, depression, mental health issue, secrecy, obsession, cheating, dependency, bondage, materialism, sexuality, powerlessness, hopelessness, abuse, violence, assault. Like again, this could be related sa work, relationship, marriage, or somehow something about sa promising, no? Pinapangakuan mo ito, nagsisi ka. Siguro you are dealing with a person na a cheater, sinungaling, and gusto mong mawala. Kaya nga,
part ito, ang nagbago sa'yo ay nagkaroon ka ng anxiety, trust issue, stress. Meron dito sa inyo na dahil sa stress mo, nagkasakit ka, nag-lose weight ka, nakaramdam ka ng guilt, regret, nagsisisi ka dito. Pinagsisihan mo itong pinangakuan mo, kaya lang mahirapan ka. Something about na mahirapan kang kumawala dito. Kasi nga 'di ba, nag-sign contract ka na. You feel like being abused. May nagsisinungaling, may nag-cheat, binitray ka, and then now what? Siguro na-scam ka, at ito ang malaking ipinagbago sa iyo. No? It's like a lesson to learn for you. Kaya dumating ito sa buhay ninyo o nangyari ito. Kasi meron itong, it happened already. Kaya until now, ay dala-dala mo pa rin itong anxiety, itong takot, trust issue, burdens, depressed. Siguro lately, nahirapan kang makatulog, like against depressed, no? Stressful. You are dealing the situation na napaka-stressful para sa'yo. Siguro halos araw-araw ka lang umiiyak, yung iba dito. Meron itong parang matagal na pero hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Meron naman na hanggang ngayon, sariwa pa rin sa iyo itong pangyari ito or recently nangyari ito. Yung iba naman, mangyayari pa lang, darating pa lang ito. And be careful. Be careful on signing contract. Be careful on people giving you any promises. Huwag agad-agad magpapadala, magpapauto. Sa mga nangyari na, please leave your comment below kung ano yung advice ninyo sa iba na hindi pa ito na-experience. Huwag naman sana, but then again, it's good to listen or to hear or to read, no? Mabasa yung mga experience ninyo para magkaroon din ng idea yung iba nating mga kapwang kapatid dito nanonood, no? If ever na mangyari ito sa kanila. Kasi paparating ito yung iba dito. Dahil nakukuha ko naman nangyari na sa iba, yung iba naman presko pa, nangyari pa lang ngayon, yung iba naman dito, mangyayari, darating pa. At kung ano na-experience ninyo, may experience na ng iba natin mga kapatid. So please leave your comment below about your experience. That I know for sure, meron dito na experience na. Sising-sisisa, pangyayari, itong signing contract, marriage, work-related, or dealing with abusive person, scammer, cheater. And dahil sa nangyari ito sa inyo, nagkaroon kayo ng trauma, anxiety, nagkaroon kayo ng mga, ito yung mga dahilan kaya nagbago kayo. Nahirapan ka na magtiwala sa ibang tao. It could be sa relationship, no? Sabihin natin na single ka ngayon, single parent, or a single person, no? And then, pagka may nangliligaw sa'yo, parang wala nang forever. Hindi ka na naniwala ng forever. Dahil sa mga experience mong bad relationship. And I'm sorry. And I do hope, guys, na you stand your ground. I know emotionally, physically, you are tired. And sinusurrender mo na ito or dapat isurrender mo talaga ito kay universe. No? Sa mga na-experience mo, kaya nga dito sa inyo, 'di ba? Nagbago. Malaki ang pinagbago sa inyo dito. Nag-lose weight ka, yung iba dito very specific. Parang tumanda ka tuloy dahil sa stress mo dito. Lalo-lalo na kung na-scam ka, no? Malaking perang na-scam sa iyo dito. And until now, dala-dala mo pa rin 'yan. And nagkaroon ka ng trust issue. Ayaw mo na mag-invest, ayaw mo na magtiwala. Dahil pinangakuan ka dito at hindi rin pala nagkakatotoo. Nakala mo ay totoo. I'm sorry. Yeah. Ang dami mong struggles. Ang dami mong hindi kinausap ng mga tao. Like again, meron siguro sa inyo dito, kaya nagbago ka dito sa pangyaring ito, no, itong dumating. It's like a big storm. I'm sorry, guys, na nangyari sa inyo ito. Ang laking
kalbaryo ng dala ng taong ito sa inyo. Alamin natin kung sino itong tao para magkaroon ka ng sa mga hindi pa nangyari. Alright. Alright, Spirit Guardians, who is this person bringing storm, kalbaryo sa ating mga collective? Sino itong tao magdadala ng kalbaryo sa ating mga collective as a warning? Okay. Sino itong tao magdadala ng kalbaryo sa ating mga collective na siyang magsisisi siya o pagsisihan pa niya? So we have here a single parent. Confirm, single parent itong taong ito. Okay, Facebook friend. Like again guys, huwag tayong basta-basta makipag-date, makighalubilo sa mga taong nakilala lang natin sa Facebook. Alam kong in na in ngayon ang mga Facebook ngayon. Partner na babae, then again, siguro partner ninyong babae, nag-cheat, nagluko, tiyohin. Okay, a family member pamangkin na babae, kaklase na babae. Yeah. So mag-ingat kayo sa mga betrayal, sa mga cheater. Lalong-lalo na kung hindi mo pa ito na experience dahil meron sa inyo dito ay mangyayari at darating ito sa inyo. Manalangin tayo na naway magabayan tayo ng universe na hindi ito mangyari na makalusot tayo sa sitwasyon na ito. Katrabaho na lalaki, twin flame. Like again, ang twin flame talaga is about heartache, mga pagsubok in and out sa relationship. Kaya talaga hindi mo alam kung itong taong ito sa pagbabalik niya, siguro may magbabalik ito sa karelasyon, and you are dealing with a twin flame, and kasi ang twin flame guys, kung may mga in and out relationship, ex, and then babalik si ex mo, hihingi ng pagpapatawad, and then babalik na naman sa pagiging cheater. Ilang beses mo ba ito pagbibigyan So again, mahirap din itong twin flame. Whatever this situation ninyo, I know you have been through this trauma, anxiety. Hindi mo na alam kung alin ang paniniwalaan mo sa mga sinasabi niya. Kasi paulit-ulit na lang. Friend mong lalaki, pinsan mong lalaki, okay, kapatid na lalaki, family member, meron din mga family member na nagsisinungaling, dealing with foreigner. Okay. This situation, these people, okay, third party. Yes. Malakas din ito ang third party. Kaya nga, itong pangyayaring ito, dumating, OFW, mahirap talaga magkaroon ng karelasyon, lalong-lalo na kung ikaw nasa ibang bansa, OFW, long distance, LDR, kaya talaga karamihan may mga third party nangyayari Ang taong nasa isip mo ngayon, confirm, itong taong nasa isip mo ngayon, siyang nagdala ng kalbaryo sa buhay mo. Trauma, anxiety, takot, trust issue. Kaya nagkaroon ka ng distance, sa mga tao sa paligid mo, a family member, driver, ang taong itong driver. Okay, so ito yung mga tao guys na mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo whatever na signing contracts or mag-offer sa inyo na may magandang opportunity. Kailangan talaga mag-research muna bago mag-sign contract, or mag-go or gagawa ng promise. So, wag agad-agad magtitiwala. Yun lang po. Alam ko yung mga scammer, mga cheater, expert yan sa pagsisinungaling. And tuloy kayo ay nabago sa sitwasyon na ito. Nagkaroon kayo ng distance sa mga tao, natakot kayo makipaghalubilo. I'm so sorry dahil ito ang nangyari sa inyo. Sa mangyayari pa lang, kailan ba ito darating para aware kayo at mag-ingat-ingat? Spirit Guardians, kailan darating o mangyari itong scammer, itong kalbaryo na darating sa ating mga collective para warning? Okay. On the 30th, it could be now na or on the 30th. On the 30, wow, 30, 3 and 0. Ngayon ko lang na-realize, guys. This is really like, parang, yata yung balahibo ko. Check nyo muna sa angel number 3030. Baka may mensahe para sa inyo doon. Alright? Or 303. Anong ibig sabihin ng angel number
303 or 3030. O baka tumayan na lang din kayo ng wedding, ano? Anyway, guys, check nyo ito on the 30th end of the month or the 3rd, no? Pangatlong araw ng buwan. Wherever you watch this, if ever na nagawi kay sa reading na ito, may mensahe sa iyo si universe, ano? May mga warnings sa mga itong kalbaryong mangyayari na siyang pabago sa inyo. So mag-ingat-ingat mga kapatid. No? Okay, advice na tayo from the universe. Anong dapat mo malaman at this moment? Okay, spirit guidance, anong dapat malaman ng ating mga collective at this moment? Mensahe para sa kanila? Okay, money is in your way. Darating na itong perang hinihintay mo. Lalong-lalo na't magsasahod ka na or sahuran or siguro may magbabayad ng utang sa'yo. Like again, kung ano itong worried ka sa pera, money is on the way. Bibigyan ka ng tulong ng universe. I-pray mo lang kay universe kung ano yung hinihiling mo, ano. Kung may problema ka financially, humingi tayo ng tulong kay universe. Huwag tayo matakot as long as magandang intention natin, ano. Ano pa? Success, wow! Pagpalain kayo ng universe, mga kapatid. Success is on your way. Kung ano itong hinihintay mo, problema ka, no? Kung problematic ka financially or whatever success or na minamanifest mo, hinihiling mo, it's happening. Meron ditong the universe is trying to cheer you up, especially kung ikaw itong lately, no, na nabanggit ko kanina, may mga anxiety, takot, trust issue, chini-cheer up ka ng universe. Lalo-lalo na kung ikaw itong na-scam, ginamit, I'm hearing ginago or ginagago. May magandang karma ang ipapalit ng universe sa iyo. Maybe this happening o itong nangyayari sa inyo is for you to change, no? Para maging aware kayo, para mas maging matatag kayo. Hoping next time, hindi na kayo magpapauto pa. Na magiging matapang na kayo. And palagi po kayo magsimba at manalangin sa Panginoon. Para maibsan itong sakit, puot. I know you regret this. Pinagsisihan mo itong pangyayaring ito. Leave everything behind to the universe. Surrender. Kasi ito na, success is on your way. You will be soon finally receiving this good karma. From the toxic relationship, makakawala ka rin dyan. Or, you will be receiving this, I don't know, something about blessings from the universe. Kung ikaw itong right now into a toxic relationship, ipanalangin mo kay universe. Sabihin mo sa kanya yung mga problema mo, yung mga hinanaing mo, yung mga nasa emosyon mo, as long as ikaw itong walang namang ginagawang mali. Or kung ikaw naman ito nagkaroon ng pagkakamali, then ikwento mo lahat yan kay universe. And then you will be receiving an answer from the universe. Nagkasala ka man o hindi, everybody have freedom to pray or ikwento lahat ng mga nasa loobin mo, no, kay universe. Willing naman or andyan sila yung mga guides mo para pakinggan ka at gabayan ka. Alright? Someone wants to call you or PM you. Like again, this could be related sa mangutang, scam, nagsisinungaling. Like again guys, bago tayo, kasi karamihan siguro sa inyo dito, napaka-inosente, parang ako din napaka-inosente kung may magsabi sa akin ng storya, pinapaniwalaan ko na agad. Alright? Kasi ang bilis kong maniwala din So, like again, this could be also for you na to stand your ground, be selective, be wiser, huwag agad-agad magpapauto. It's okay na manahimik ka lang muna, no? Magsaliksik ka, mag-research ka. Alright? Before signing contract, para maiwasan itong pang-scam or gugulo or mabago itong buhay mo because of this situation. So mag-ingat kayo palagi mga kapatid. And I'm sorry sa mga kapatid natin na ito ang nangyari no? Itong mga toxic relationship, na scam, na loko.
or may mga nag-cheat or third party. I'm sorry. Alright, so yes or no na tayo bago mag-end. So think any question and the answer will be yes or no. Pause mo na yung reading na ito mga kapatid and ask any question. Spirit Guide Angels, yes or no sa ating mga collective. Ready mga kapatid? Yes or no? Yes or no? So we have, okay. Alright, maybe. Balance, guys. You need to control yourself to stay balanced about sa inyong emotional na, no? Or sa sarili nyo. Whatever you do, stay balanced. Okay. Kaya nga siguro, nagkaroon, like again, yung mga na-experience ninyo, nagkaroon talaga ng, parang bumabalik kasi anxiety, trauma. Kaya nga gusto ko, mag-pray kayo, do some cleansing, and humingi din tayo ng pagpapatawad, and siguro kailangan nyo rin mga kapatid ng guidance, counseling, para mabigyan kayo ng clarity, closure, or sagot. Especially, this is very specific, ano? If this is your situation, dumulog kayo sa mga experiensadong guidance counselor. Lalong-lalo na if this about related sa relationship, ano, marriage. Yeah. Okay, balance, trying to find balance, resourcefulness, ups and downs, adaptability, flexibility, juggling life, juggling money, balancing books, transferring money, profit and loss. Like again, this could be related sa finances ninyo, ano. Like again, may related sa money, relationship, work. Okay, or this could be about sa inyong psychology, imbalance, no? Ups and down, mood swings, or kung ano-ano na lang ang pinag-isip ninyo. This could be related din sa LDR. Kaya siguro nagkaroon ng mga away, hindi magandang I don't know, may nag-aaway siguro dahil sa mga selos-selos, dahil related siguro sa mga LDR, or may third party siguro, and mahirap ang sitwasyon mo. Kaya nagkaroon ka ng emotional imbalance. Like again guys, pagka ito yung sitwasyon mo ngayon, dumulog kayo sa mga tao na eksperto para bigyan ka na or gabayan ka, no? Through advice or giving advice. Okay, the moon, illusions, intuitions, dreams, vagueness, instability, deception, anxiety, fear, misconception, subconscious insecurity. This could be you also insecure, ano. Like again guys, wag tayo maging insecure, believe in yourself, wag tayo magpadala sa diablo, no? Demonyo. Baka lately, nagkakaroon ka ng, I don't know, na clouded imbalance, no? Yung mga it's like somehow yung intuition, akala mo intuition mo yon, your soul, your spirit is telling you something, but then later on iba na pala yung bumubulong sa'yo. Something about na nakapag-isip ka na ng hindi maganda dahil you let the evil, the devil na bumulong sa'yo. So be surrounded with good people mga kapatid, and be careful about what you are thinking. Iwasang mag-isip ng hindi maganda. Baka lately or later on, ang bumubulong na pala sa iyo o nag-attract pala sa iyo ang demonyo. I'm sorry. Like again, sabi ko kanina, palagiang magsimba, humingi ng pagpapatawad, and be surrounded with light workers, good healers, good people, good friends. Or, like again, yung eksperto, no, para magbigay ng, or to enlighten you. Yeah, magbigay ng magandang advice para sa iyong sitwasyon. So, yeah. Alright, so hanggang dito na mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. I'm sorry medyo bitin sa iba. And good luck at mag-ingat-ingat po kayo palagi. And always pray, believe in yourself, and try to not think about negativity. Baka yun ang nag-attract sa inyo. Alright? And mag-ingat-ingat, and mag-sage kayo, and I love you guys, and I'm sorry sa mga ganitong na-experience, sa mga trauma, and sa mga hindi pa na-experience ito. Kung ito ay darating, mag-ingat-ingat din po kayo. Alright? And take the advice, or tingnan nyo yung mga na-experience ng ibang tao para hindi rin ma-experience sa inyo. Or if ever na darating sa inyo, alam nyo na kung anong dapat nyo gawin. Dahil sa mga nakukuha ninyong aral sa ibang kwento ng mga tao.
Alright? I love you guys and I'll see you guys in my next reading and thank you. Bye!